Panginoon. Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang Panginoon. Amen. Napakasarap po ng ating panambahan at dalawang worship song. Parang naramdaman natin yung presence of God. At yun isang kadahilanan kung bakit tayo sumasamba para lalo natin ma-ignite yung apoy ng ating pananampalataya. Amen? Tayo kung lahat tayo mo ko. Lord, maraming salamat sa napakagandang umaga na ito na binigay mo sa amin. Maraming salamat dahil binigyan mo kami ng lugar na ito upang ikaw ay masamba sa espiritu at katotohanan. Maraming salamat dahil ang aming kaisipan, ang aming puso, ang aming kalakasan ay patuloy naming gagamitin para ikaw ay pupurihin, sambahin, dakilain sa aming mga buhay. Kaya Lord, habang ginagawa namin, Panginoon, na unahin ang iyong kaharian, lahat ng aming mga pangangailangan sa buhay na ito ay pagkakaloob mo sa amin. At ang sabi mo, 365 days ang isang taon. 365 days ang lagi mong pinapaalala sa amin na huwag kaming mag-aalala. Dahil ikaw ang Diyos na gumawa ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na kumikilos sa aming mga buhay, ikaw ay nagbibigay ng kalakasan sa aming mga katawan, sa aming mga pamilya, ikaw ay nagbubuhos ng mga pagpapala, pinansyal, lahat ng pangangailangan ng bawat pamilya ay pinadadaloy mo sa aming mga buhay, sa hindi mananampalataya at sa lahat ng mananampalataya. Equal, Panginoon, ang iyong pagpapala sa lahat. Bagamat ang pananampalataya ay isang requirement upang kami magkaroon ng kaligtasan at ang aming mga pangalan ay sinusulat mo sa aklat ng buhay sa langit. Maraming salamat dahil ang aming mga buhay ay ginagamit mo upang mai-transfer, mailipat ang pananampalataya sa ibang tao dahil ang sabi mo, Panginoon, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya ang aming mga bibig, Panginoon, ay patuloy namin isinishare na mahal mo ang lahat ng mga tao at gusto mo na silang lahat ay manampalataya sa iyo. Kaya sa oras ng Panginoon, ang paghayag ng salita ay patuloy, Panginoon, dumadaloy ang langis ng kapangyarihan sa lahat ng mga naaabot ng minsang ito. Magkaroon sila ng pag-asa, magkaroon sila ng encouragement. Kung sila ay nangangailangan na yung tulong, Lord, padadaluin mo, pinadaloy mo na ang tulong mo sa lahat ng naaabot ng minsang ito. At even, Lord, sa lugar na ito, Lord, bless everyone. I-bless mong lahat ng mga nanay, ang mga tatay, ang mga bata, Panginoon, narito sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat dahil patuloy na ang pagpapala mo ay dumadaloy sa amin lahat. Kaya Lord, sa lahat ng mga may sakit karamdaman, Panginoon, dinadalangin ko sa habang sila'y nakinig na yung salita, sa tulong ng Santong Espiritu, maunawaan nila, Panginoon, ang kalaliman, ang kaunawaan ng iyong banal at makapangyarihang salita. Dahil ang salita ay buhay, ito'y nagbibigay ng buhay, pag-asa, kagalingan sa lahat na nangailangan nito. Salamat ng marami, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang Panginoon. Glory to God. Sa oras po nito, ang ating pong topic, nung part 2 po ito. Nung nakaraan, ang title po natin, Our Words Will Lead Us Through Our Destiny, Part 1. Ang ating mga salita ay magdudulot sa atin tungo doon sa ating paroroonan. Amen? Kaya doon makikita natin na ang salita, ang ating dila ay may kapangyarihan. Amen? Sa tamang paggamit, ito ay nakakatulong sa atin. Nakakatulong sa atin upang inahalintulad niya ito sa isang barko. Laki-laking barko, pero mayroong maliit na timon sa ilalim na siyang magdadala doon sa paroroonan ng malaking barko. Amen? At ang sabi rin niya, ang salita rin ay isa ring apoy na kapag hindi natin na-control, sisirain, susunugin ito ang kapaligiran. Habang pinag-aaralan ko po yung kapangyarihan ng ating dila, ang sakit karamdaman ay nanggagaling rin pala sa ating mga salita. Nagkakasakit ang mga tao
dahil sa paggamit ng kanilang mga salita na hindi rin nila alam. Amen? Na ang salita pala, either good or bad. Death and life are in the power of our tongue. Amen? Death and life. Kaya tayo laging nagsasabi na, I am healed. Amen? I am strong. God will provide. Amen ba? God will provide all our needs. Ako'y magaling na. Amen? Kaya, pag sinasabi natin yan, yung ating immune system, kapag malakas ang ating immune system, kinakalaban niya lahat ng mga bakterya, virus sa ating mga katawan. Pero kapag ang mga salita natin ay mga negative, ang ating namang immune system ay nanghihina, kaya dumarating yung sakit karamdaman. Amen po ba? Kaya, bagamat minsan paulit-ulit nating binabanggit yung mga salita ng Diyos, pero huwag tayong magsawa. Amen? Na ang kabuhayan natin unlad. Kasi marami din nangangaral na kailangan mayroon kang trabaho bago ka makaranas ng prosperity. Amen? Tama naman yun. Lahat ng tao mayroong binibigay na gift ang Panginoon. Pero sa biyaya ng Diyos, ang lahat ng prosperity na yan, ang lahat ng kagalingan na yan, ay galing sa biyaya ng Panginoon. Amen? Habang ginagawa natin ang ating mga hanap buhay, yun naman, dumadaloy ang ating mga kasaganaan na binibigay sa atin ng Diyos. Sabi ko nga, once we are in Christ, nasa atin na lahat. Sabi ni Haring David, Psalm 23, the Lord is my shepherd, I have everything. Amen? I have everything. Kapag tayo walang-wala, tayo tumawag sa Panginoon, dumarating yung tulong niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, tingnan po natin ito. Nang ating palang dila ay mayroong pinanggagalingan. Nagsasalita ito dahil mayroon siyang pinanggagalingan. Tingnan po natin. Our heart's transformation, the power of our tongue, part 2. Heart transformation. Amen? Ang gusto ng Diyos, hindi niya tinitingnan yung ating works or modification. Gusto niya ng ating puso ay magkaroon ng pagbabago. Kaya every time na tayo nakikinig sa salita ng Diyos, nalilinis ang ating puso. Amen? Tuloy natin. Tingnan po natin yung verse na yan. Hallelujah. Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach and then out of the body? Ang lahat ng pumapasok sa ating bibig. Amen? Pupunta sa ating tiyan at ito'y lumalabas. Amen? Na ibig sabihin, yung mga pagkain na ating kinakain, pag pinagpipray natin, yun ay nagbibigay ng lakas sa ating mga katawan. Pero yung medical science, ang alam lang nila, pag-aralan ng mga pagkain, dahil ito'y nakakatulong sa katawan ng tao. Pero biblically, ang Panginoon ng ating kalakasan. Ang Panginoon ng ating vitamina. Amen. Yung tubig na yan, kalakasan na yan. Yung kanin na yan, kalakasan na yan. Sinasabi niya, pag sobrang kanin, ma-high blood ka. Ang daming bawal. Diba? Pero sabi ng Panginoon, kung saan ka masaya, kung kumakain ka ng paksiw, kumakain ka ng gulay, ikaw ay lumalakas. Amen? Sabi niya, tingnan natin yung susunod na ano. But the things that comes out of a person's mouth comes from the heart, and this defile a man. Ang mga salita nang gagaling sa bibig ng tao ay galing sa puso. Amen? At ito'y sumisira sa tao.
ito'y sumisira sa tao, maaaring ito'y sumisira din sa katawan ng tao na nagsasalita ng mga bagay na hindi maganda. Amen? Ang ganda po ng verse na yan. The things that comes out of a person's mouth comes from the heart. Kaya hindi lang dila, kundi dito sa ating puso nang gagaling yung mga bagay na sumisira sa ating katawan. Amen? Kasi nga, sa ating system, mayroon tayong tinatawag na intelligent being. Kung ano yung iniisip natin, nakikinig yan sila. Pag sinasabi mo, mag-fasting ako, nararamdaman nila yan. Yung bus natin, hindi siya kakain, kaya magiging alis na tayo. Kung sila man ay magugulang sa pagkain, magugulang din sila. Kasi bago ka mag-ayuno, lahat ng mga nutrients sa loob ng katawan natin ay ina-absorb na ng ating immune system. Amen? At ang sabi niya, for out of the heart comes evil thoughts. Amen? Mula sa puso, nanggagaling yung mga masamang kaisipan. Murder, adultery, sexual immorality, thief, false testimony, slander, paninirang puri. Pero hindi po yung galing pala yan sa puso ng isang tao. Amen? Kaya minsan, kapag ang puso ng tao ay punong-puno ng galit, naalala mo nakarang 2 linggo, nang dahil lang sa motor, na muntik na siyang masagi at bumagsak, galit na galit siya, hinahabol niya yung Fortuner, at nung ma-encounter na niya yung Fortuner, binugbog niya yung driver ng Fortuner. Pinagtulungan nilang mag-ama. Ay hindi nila alam ng Fortuner driver ay mayroon palang baril. Dinipinsanan niya yung kanyang sarili kasi parang talo na siya, pinagbabaril niya yung bumugbog sa kanya. Kung napigilan lang nung tatay na yan, ang kanyang galit, ang kanyang puot, hindi sana siya mamamatay. Amen? Yun po yung tinatawag na anger na nagnagaling sa puso ng tao. At yun ang nangyayari sa mundo. Amen? Ang ating pamahalaan, mayroon silang maliit na alitan, lumalaki ng lumalaki. Na minsan kapag hindi napigilan, yan ay sisirain ng ating bansa. Amen? Kaya kailangan natin ipanalangin ng ating bansa. Out of the heart comes evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality. Amen? Thief, yung pagnanakaw, corruption sa ating pamahalaan. Ano nangyayari? Mga congressman, mga mayor, na ang laki-laki palang perang kanilang nakukuha pag sila'y nakaupo. Amen? Kaya sila'y namigay para iboto natin. Darating ng eleksyon 2 weeks from now. Nagbigay sila ng pera para iboto mo sila. Pero hindi nila alam na ang may control talaga kung paano ka manalo ay ang Panginoon. Amen? Sa bagay naman ay sa dami nilang pera, kaya nilang mamigay. At ang sabi niya, these are what defile a person. Ang salitang defile, ito yung sumisira sa isang tao. Amen? Kaya mga batang maliliit, huwag talaga natin silang pagsabihan ng mga salitang masasakit. Kasi kung ano yung sinasabi natin sa kanila, yun din ang mangyayari sa kanila. 2 estudyanteng bata, hapon lang, nag-aalitan sila dahil sa ilaw. Patay sindi doon sa school. Nagalit yung 2 bata, inabangan nila ang 2 bata. At yung 2 bata ay pinagsasaksak ng kaklase nila. Ano kayang dahilan kaya? Ang babata. Amen? Ang babata may nangyayari ng mga bagay na hindi maganda sa kanila. Amen? Maaaring ang isang dahilan yan, dahil ang mga bata ngayon wala nang ginagawa, kundi patayan na ang kanilang pinipindot sa kanilang cellphone, barilan, saksakan, at kung ano yung kanilang ginagawa, yun, sa computer, sa kanilang cellphone, minsan yun na rin ang kanilang
nasa kaisipan, sa kanilang puso, at yun na rin kanilang ginagawa. Ang mga nanay, sabi ng mga nanay, ang babait naman ng mga anak namin na yan. Nagulat na lang kami, sinundo sila ng pulis para huluhin at may kulong. Amen? Pero ang pinakaugat ay ang puso ng tao. Tuloy natin. Jeremiah declared, the heart is deceitful. Lumang tipan, si Jeremiah, propetang Jeremiah, dinideklara niya na ang puso talaga ng tayo marumi. Ang sabi niya. Amen? The heart is deceitful. Ang puso ay mapanlinlang sa lahat ng bagay. Amen? And beyond cure. Sabi ni James doon sa ating talata sa tungkol sa dila noong nakaraan, walang makakapigil sa dila. Negative yun. Di ba? Kailangan yung salita na yun, dadalhin natin sa pag-asa, encouragement. Kaya makikita natin, doon sa ating pinag-aralan na ang dila ay walang makakapigil, doon sa ating conclusion, na kapag ang Holy Spirit ay born again, ang Diyos lang, ang Panginoon lang, ang makapipigil sa ating dila. At ganon din sa sinasabi ni Jeremiah, nang sabi niya, the heart is deceitful above all things and beyond cure. O sinasabi niya, wala kang kagalingan. Who can understand? At ang sabi niya sa susunod na talata, hallelujah, the Lord searches the heart. Ang Diyos lang ang nakasaliksik ng iyong puso. And examine the mind. Yung puso at yung mind natin ay nagkakaisa. Amen? Minsan di sila nagkakaisa. At ang sabi niya, to reward each person according to their conduct, according to what their deserve. Sabi niya riyan, what deeds they deserve. Totoo po yan. Na tayo habang nabubuhay, lahat ng ginagawa natin, pagdating sa langit, may reward. Amen? Yung pagbibigay ng ating sa paggawain ng Panginoon, may reward sa langit yan. Yung pagsishare natin ng gospel. Amen? Tuloy natin. At yung sabi niya, David cried. Jeremiah declared, David cried. Umiyak si David. Siya umiyak dahil ang sabi niya, create in me a pure heart. Lumang tipan, umiyak siya rin David. Panginoon, linisin mo ang aking puso. Kasi na nakapag-commit siya ng adultery kay Bathsheba. Amen? Panginoon, linisin mo ang aking puso. Create in me a pure heart. Sa buhay ni David. O God, and renew a steadfast spirit within me. Nung nagkasala siya rin David, umalis yung espiritu sa kanya. Kaya ang sabi niya, create in me a clean heart and renew a steadfast spirit within me. Cast me not away from thy presence and take not thy Holy Spirit from me. Kung magkakasala sila sa lumang tipan, umaalis ang Santong Espiritu. Amen? Umaalis. Kapag ikay gumagawa ng magagandang bagay, habang umalis ang Espiritu, inaabangan mo na bumalik ka naman, Holy Spirit. Bumalik ka sa akin, Holy Spirit. Ang sabi ni Haring David, renew a steadfast spirit. Do not cast me from your presence and take your Holy Spirit from me. Sa lumang tipan po yan. Umalis yung Santong Espiritu. Dito naman po sa Propeta Ezekiel, nag-prophesy. Si Ezekiel ay isang propeta. Amen? At ang propetang ito, ng hula, inuhulan niya. Prophesy is panghuhula. Sabi niya ng Ezekiel, I will give you a new heart. Hula ito, hindi pa ito nangyayari sa time ni Ezekiel. Sa New Covenant, ito nangyayari. I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart a stone and give you
stone of flesh. Sabi niya, a heart of flesh. Alisin niya ang pusong bato at lagyan niya ng pusong laman o pusong mapagmahal. Amen? Pangako ng Diyos, inihula ni Propeta Ezekiel na darating ang araw, bibigyan niya ang mga tao ng pusong malambot, pusong mapagmahal. Alisin niya matitigas na puso. Ano pong kasunod niyan? Tingnan niyo po, I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Pangako po yan, hindi pa nangyayari yan sa lumang tipan. At yung talata na yan sa buhay ni Ezekiel, before the cross, I will put my spirit in you and move to follow my decrees and to be careful to keep my laws. Tingnan niyo po ha, to keep my laws. Sa Old Covenant, susundin mo ang 10 Commandments. Susundin mo yung 613 laws of Moses. Kasama na yung mga batas sa pagkain. Pero ang pinakamahalaga, yung 10 Commandments. Tuloy natin. God purifies our hearts. Pagdating sa New Covenant, mayroon namang pangako ang Diyos. Amen? Na nangyayari. Ano ang sabi niya? God who knows the heart. Ang Diyos na nakakaalam sa ating puso, showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as He did to us. Amen? God who knows the heart, ang Diyos na nakakaalam sa puso, showed that He accepted them by giving the Holy Spirit to them. At ang sabi niya, sa Book of Acts, He did not discriminate between us and them. For He purified their hearts by faith. O sabi ni Pablo, He did not discriminate between us and them. For He purified their hearts by faith. Pinipurify daw ng Panginoon ang puso. And then mamaya, himay-himayin natin yan. Kevin, balik kayo doon. Pabalikin sila sa upuan. Goy, balik kayo sa upuan. Okay. He did not discriminate between us and them, for He purified their hearts by faith. Tingnan niyo po, yung puso, pinupurify, nilinis yung dumi. At ito'y sa pamagitan ng pananampalataya. Paano natin ipaliwanag yan? Ang sabi niya, pupunta tayo doon sa Hebrews, eternal cleansing, eternal forgiveness. Tingnan mo, eternal cleansing. Sabi dyan, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all. Amen? Pumunta si Jesus doon sa Holy of Holies, isang beses lang, once and for all, by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Amen? Ang ginawa ni Jesus na isang tao na kanyang tinubos ng kanyang banal na dugo, magkakaroon ng eternal salvation. Amen? Tingnan niyo po, mga viewers, na marami rin tayong narinig na pangangaral na ang iyong kaligtasan ay nawawala. Nababaliwala ang kaligtasan, nababaliwala ang ginawa ni Jesus sa kanyang pag-o-offer ng kanyang banal na dugo. Siya mismo nag-offer ng kanyang sariling dugo doon sa Holy of Holies para magkaroon tayo ng kaligtasan na hindi nawawala. Sabi mo, eternal salvation. Kaya lahat kayong nanonood sa programang ito, once you believe the Lord Jesus Christ, you will have eternal salvation. Pag tinanggap mo si Jesus, yung spirit mo na namatay, mabubuhay na muli, at ito'y nakakonect na sa Diyos, at ito na yung tinatawag na born again experience. Pag nagkaroon tayo ng born again experience, yung spirit natin ay nabuhay. At ang sabi niya, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things will pass away. Behold, all things become new. Yun po ang tinutukoy dyan, na kapag tayo kumikilala sa ating Panginoon, tandaan nyo,
Pag na-born again ang ating spirit, hindi na siya mamamatay. Ang spirit natin hindi na mamamatay. Hindi na siya magkakaroon ng backsliding sa Diyos. Kasi nakakunik na siya. Amen? Sinasabi lang nilang backsliding. Dahil sa pag sinasabi lang, hindi ka na nagsasamba ng 4 na linggo, 2 linggo, 3 linggo, sasabihin niya backsliding ka kasi hindi ka sumasamba. Yan ay works. Amen? But in our spirit, buhay na ang spirit natin. Amen? Kahit hindi na natin sabihin, may dahilan ako hindi nakasamba. Hindi ako nakapag-attend ng gawain. Kasi ang tingin nila, pag hindi ka na umati ng gawain, born again ka, hindi ka na born again. Maling-mali po yun. Amen? Kahit saan sulo ka pumunta, nung araw kami naroon sa isang gawain, napakalaking gawain, maraming nabuborn again. Di namin alam, yung mga kasama namin doon, dinala na pala ng Panginoon sa ibang mga bansa. Dinala niya sa Hong Kong, dinala niya sa Taiwan, dinala niya sa Amerika, dinala niya sa iba't ibang dako. Yung mga kasama namin dito, doon kami magkakasama. Dahil sila ay na-born again na. Kasi ang isang tao ay na-born again ng spirit, kapag nag-share yan ng taong hindi pa na-born again spirit, yung spirit ng tao nakikinig, mabubuhay uli ang kanilang spirit. Yung spiritong namatay ng dahil sa kasalanan ni Adan, mabubuhay muli. Amen po ba? Dahil nga sa pag-aalay ng Panginoong Hesus, sabi niya, most holy place once for all by His own blood, thus obtaining eternal redemption. Eternal salvation. The next verse, sabi niya, how much more then will the blood of Christ. Tingnan niyo po, na-born again tayo because of the blood of Jesus. Na tubigis, ang dugo na yan ay walang kasalanan, walang bahid kasalanan, banal ang dugo ng Panginoong Hesus. Kaya yan po ang nagbibigay sa atin. At sabi niya, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God. Walang blemish. Amen? Cleanses us, cleanse our conscience from acts that lead to death. Amen? So that we may serve the living God. Alam niyo po, ang isang taong sinasabi nila naglilingkod sa Panginoon, pero hindi naman sila na-born again yung spirit nila. Kahit anumang gagawin nilang paglilingkod, ang kanilang kaisipan, naroon pa rin yung guilt conscience. Amen? Pero tayong nakakilala sa Panginoon, na-born again yung spirit natin, ang conscience natin ay malinis na. Amen? Ikaw at ako, mayroon ng malinis na konsyensya. Kahit anong pagkakamali natin, hindi na tayo nakukondemn. Amen? Kasi ayaw na ng Diyos na magkaroon ng condemnation ang bawat nanampalataya kay Kristo. Kahit tayo nagkakamali. Kasi ang tinitingnan ng Panginoon, hindi na yung ating mga gawa. Ang tinitingnan ng Panginoon sa atin, yun pong tinatawag na tayo ay nasa ilalim, tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. Tandaan po natin yan. We are under the finished works of Jesus. Amen? Sa finished works of Jesus, hindi na tinitingnan niya ang ating mga pagkakamali. Kaya nga sabi doon sa Hebrews chapter 10, our sins and our lawless deeds, I will remember no more. Amen? Under the law, ang sabi nila, pagdating sa langit, lahat ng mga kasalanan mo babasahin. At ikaw uhusgahan. Sa atin ngayon pa lamang, tinanggap natin si Jesus, tayo na uhusgahan na buhay na walang hanggan. Dahil nanampalataya tayo, dahil nalinis tayo ng dugo ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Cleanse our conscience from acts that lead to death, so that we may serve the living Christ. Kaya tayong lahat nanampalataya sa Panginoon, naglilingkod na tayo sa Panginoon. Hindi bilang alipin, tayo naglilingkod sa Diyos bilang mga anak ng Diyos. Amen? Nung tayo under the law, sa mga church na under the law, nangangaral ng Ten Commandments, nangangaral ng grace, mixture ng law and grace, ang tawag sa atin, tayo mga alagad ni Kristo. Tayo mga tauhan ni Kristo. Pagdating na sa pure grace, tayo po ay mga anak na ng Diyos. Hindi na tayo mga alipin. Amen? Hallelujah. Balik. James, pabalikin mo sila. And by that,
we will have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once and for all. Tingnan niyo po, sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako ay banal na. Hindi ka babanalin. Banal ka na nung tinanggap mo si Kristo. Kasi nga, nilinis niya lahat. Binago lang ating pusong bato at ginawa na niyang bato at pusong laman. Hearts of flesh. Amen ba? Mahirap paniwalaan na ikaw ay banal. Kasi minsan nakapagmura pa rin tayo, nagagalit pa rin tayo. Pero sabi nga, ang Panginoon, hindi na tinitingnan yung ating pagkakamali ng ating dila. Hindi na tinitingnan yung pagkakamali nating kaisipan. Ang tinitingnan sa atin ng Diyos, yung spirit natin na nakakunik na sa Diyos. Amen? Hindi na tinitingnan ng Diyos sa atin na, hindi nakakunik yung spirit mo sa akin. Hindi na. Dahil ang ating spirit ay, tayong lahat ay bago ng nilalang. Yun po yung pangako, pangbuhula ni Ezekiel na ito na ang ginawa ni Jesus sa atin. Amen? Hallelujah! Tingnan po natin. For by one sacrifice, He has made perfect forever those who are being made holy. Tingnan niyo po yung verse na yan. Sa isang sakripisyo, ang sakripisyo na yun ay tinatawag na perfect sacrifice. Forever, those who are being made holy. Ano man ang pagkakamali ng ating mga kamay na ginagawa, we are perfect by faith. Amen? It doesn't mean na manalagi na lang tayong nakagawa ng mali. Siguro pag sa loob ka ng call center at mali-mali ang iyong ginagawa sa computer, talagang sasabihan ka ng boss mo. Ayusin mo yung ginagawa mo kasi mali-mali. Pero in the eyes of God, sa ating pakikitungo sa Diyos, sa ating pamumuhay sa mundo nito, hindi na nakatingin ang Diyos sa ating mga pagkakamali. Kaya ang lahat ng biyaya at pagpapala ng Diyos na para sa atin, forever po nating matatanggap yan. Yung isang bishop natin ay pumanaw na, si Bishop Paul Solis. Sa kanyang pagpanaw, napakaraming tao ang pinagpala sa kanyang buhay. Ang daming taong nakikiramay. Amen? Pati doon sa paglibing, naroon, makikita mo yung blessing ng Panginoon na hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kasi namatay siya na nangangaral. Habang nangangaral siya doon sa pinag-aaralan namin ni Pastor Mar, habang nagpipreach siya, bigla siyang bumagsak. Nung bumagsak siya, patay na pala siya. Umalis yung spirit niya at siya'y namatay. Bagsak. Instant death. Amen? Ganun po tayo, pag umalis na yung spirit natin sa ating katawan, itong katawan ito, babalik na sa lupa. Ililibing na sa lupa. Ang spirit natin na naborn again, yun ang pupunta sa Diyos. At pagdating ng rapture of the church, magkakaroon siya ng bagong katawan. Amen? Yung spirit natin, bibigyan ng panibagong katawan. Hallelujah! Thank you, Jesus. Tingnan po natin ito. Let us draw near to God with a sincere heart and with a full assurance that by faith brings having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with pure water. Tumingin po kayo lahat dito. Habang nakikinig kayo dyan, yung puso nyo, bagamat nalinis na, patuloy na nililinis ng salita ng Diyos. Kaya yun ang purpose kung bakit tayo nakikinig, para malinis. Kasi minsan, naloon tayo sa bahay, narurumihan yan eh. Pero ang continuous cleansing ng Panginoon, ng kanyang banal na dugo, every time na tayo nagkakamali, naroon ang patuloy na paglilinis. Naroon sa ating kaisipan, nagkamali ako, nakapagsalita ako lang hindi maganda. Amen? Nasasabi natin sa isip natin, sorry Lord, nakapagsalita ako na hindi maganda. Walang taong naborn again ng Spirit at nagpapatuloy sa kanyang maling kaisipan. Amen? Hallelujah! Tingnan po natin ha. Ang sabi dyan sa conclusion, dito na po ako magtatapos. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Hallelujah.
yung verse na yan, tingnan mo, the fruit of the Spirit is love, joy, peace. Okay. Nung born again ang ating spirit, nung hindi pa na-born again ang ating spirit, naroon tayo sa tinatawag na Galatians 5:19, the works of the flesh. Nung tayo na-born again na ngayon, sa mga pastors, sa lahat ng mga believers, we are no longer under the sinful nature. Hindi na tayo nabubuhay doon sa works of the flesh. These are the works of the flesh. Amen? Mababasa natin sa Galatians 5:19, the works of the flesh. Nagtatrabaho ang isipan ng mga tao na hindi pa na-born again, ng mga bagay na hindi kanais-nais, kundi gawa ng laman. Pero tayo nakakilala na sa Panginoon, tayo nabubuhay na sa pamamagitan, we are now in the Spirit. Amen? At habang tayo naalala natin yung pagkakaiba, understanding the works of the flesh and understanding the fruits of the Spirit, kusa na lamang, huwag na kayo mag-struggle. Amen? Hindi na tayo mag-struggle dahil kusa na lang lumalabas ang bunga kapag tayo na mabuhay na sa ilalim ng Spirit. Lalabas na po yung pag-ibig. Amen? Lalabas na lang po yung joy. Amen? Sister Melanie, tingin ka dito. Lalabas na lamang yung joy. Di ba nakakaramdam ka ng lungkot? Kapag lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos, lumalabas ang pagmamahal mo doon sa mga kapaligiran mo. Lumalabas yung pagmamahal sa mga anak mo at ang kagalakan na mabuhay. Amen? Paniwalaan mo na masaya ang mabuhay. Amen? At sa kanyang ang kapayapaan. Ang sabi ng isang mangaral, ang kapayapaan si Jesus. Kaya kapag si Jesus ay nakatira na sa ating puso, tayo may kapayapaan. Amen? Forbearance, kindness, goodness, faithfulness, and such as there is no law. Amen? Kapag nasa atin na, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kapag nagmanifest na sa atin ang works of the Spirit, fruits of the Spirit. Palakpakan natin si Jesus. Ulitin kong basahin. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Kusang parang mangga. Kusang lumalabas yung bunga ng mangga sa oras ng tagdunga. Amen? Mayroong panahon ang mga mangga na namumunga. Ngayon, tag-init, namumunga ang mangga. Amen? Sa atin, walang panahon. Habang tayo nabubuhay, naroon na sa atin yung espiritu ng pagmamahal. Naroon na sa atin yung kagalakan. E paano yun, Pastor? Nakaramdam ako ng kalungkutan. Pastor, nakaramdam ako ng kawalan ng pera. Pastor, nakaramdam ako ng kawalan ng pag-asa. Anong gagawin ko? Para mo lang isi-switch. Ito ang sagot. I-switch mo yung isip mo na hindi ka nabubuhay doon. Amen? Kapag nakakaramdam ka ng kalungkutan, isipin mo ang kagalakan. Na ikaw masaya. Kasi ang mundo, binibigyan ng mundo ang kagalakan ng mundo na maglaro-laro lang ng cellphone, tuwang-tuwa na yung nagpindot-pindot ng cellphone. Pero ang tunay nating kagalakan ay ang kagalakan comes from the Lord. The joy of the Lord is our strength. Amen? Ang kagalakan na yun ay nanggagaling sa Diyos. Ang kabutihan na yun na sa atin na, binigay na sa atin ng Diyos. Goodness, faithfulness na yan. Amen po ba? May naintindihan po tayo? Yun po ang mensahe natin sa umagang ito. Tingnan mo yung end doon.